Gracious, loving Father in heaven, grant us this evening with your wisdom. So as we study our lesson this evening, we can draw some spiritual lesson, the Lord, that will make us equip and spiritualize and be more able to witness for you wherever we are. Thank you that as we study this lesson, your wisdom will be with us. In Jesus' name I pray. Amen. Good evening sa atong tanan nga mga kapaglaom. Yan nasadta sa atong programa. Kung gilauman nga napahalunan na mo sa inyohang puluyanan baka o nagbiyahe baka kamo or asa kamo nga lugar karon, pahalunan na mo kay ato nagsugdan ang ato nga programa nini nga gabiuna. Ang ato nga topic sa tibok semana, Paul's ministry in Corinth. Ug nindot kay ni nga topic nga ato nga gitun-an na atong niagi nga Lunes gabi with Pastor Pido. Pero si Pastor Pido wala karon dinhi tungod sa mga importante pod kayo nga appointment nga iya nga gitagbo. So mga kaigsunan, niya nata sa ato nga pagtuon o niya ato una basahon ang ato nga memory text ning gabiuna. Atong makita sa Acts chapter 18 verse 9 and 10. Akong basahon makaigsunan. One night the Lord said to Paul in a vision, "Do not be afraid, but speak and do not be silent, for I am with you, and no one will lay a hand on you to harm you. For there are many in this city who are my people." So, this is God, or this is Jesus who was speaking to Paul in a vision. So, di na ito makita nga si Paul, pinasahigod ni siya. Kay even Jesus, our Lord and Savior, makigistorya ni Paul in a vision. Huwag panagsaragyod po kayo ang mga disciples or mga katauhan, even in the time of Apostle Paul, that Jesus would appear to them in vision or in a dream nga makigistorya kanila. And one of that is Apostle Paul nga gipili si Ginoo nga siya makigistorya in a true vision ngadto kang Paul. Unya ang message niya ngadto kang Paul, siya ayaw kahadlok, but speak and do not be silent. Dili ka mahadlok, istorya gyud Paul. Ayaw pag hilom-hilom. Kay ako magauban kanimo, I am with you, and no one will lay a hand on you to harm you. So walay makapasipala nimo, walay makadagmal nimo, walay makatandog kanimo, kay ako ikaw ang ubanan. For there are many, naingon siya, for there are many in the city. Kay sultihan ta ka Paul nga na ay daghan nga mga tao dinhi maong syudara nga ako nga mga katawhan. This is assuring in the part of Paul tungod kay imagine you are doing a ministry, unya sa imo nga ministry si Jesus nagsulti sa imuha nga ikaw ubanan kaniya ug dili ka mahadlok. Siguro kung mausa ni ang mahitabo sa tanan nato nga mga magbubuhat nga ang Ginoo makigistorya kanila in a dream or in a vision nga si Jesus yun ang nag-ingon, or maybe an angel nga mo istorya sa atua nga ayaw kahadlok pagmensahe kay ubanan kanako. This will encourage us nga mahimo nga madasigon kaayo ta, maybe we become on fire alang sa buhat sa Ginoo if God Himself in Jesus or an angel of God nga magsulti sa tuwa nga ayaw kahadlok, ubanan ka nako, bahalag unsay dagatan, ako kang panalipdan, na ako'y mga tao din sa maong syudad nga imong walihan. And this is what happened to Paul, and that is why we can understand that Paul was with power, with authority, because Paul in his ministry iyang nasiguro gyud nga it was Jesus who called him and sent him
to become his apostle, not only to the Jews, but even to the Gentiles. So, ingon ani si Apostle Paul, kadasig, because ang iyang calling, ang pagtawag kaniya sa balaan nga buluhaton, it is not just merely a product of a study in theology, but it was a call himself by Jesus on his way to Damascus nga gitawag siya sa Ginoo to become a minister of Jesus. And of course, sa ato nga mga magbubuhat, no, sa ato mga ministro nga naakaron sa ministry, they also have some kind of experience that they are convinced that the Lord has called them in the ministry. And that is why they choose ministry. Bisan og nakita nila nga ang ministry lisod, na ay mga dagko nga mga challenges, dili ka mahimo nga makwartahan din sa ministry. Ang ato lang diri sa ministry nga dili po ka magutman, dili po ka ingon nga magkalisod pud kayo, dili po ka hayahay, but naara sa katamtaman, diha sa middle class nga category ang ato nga mga magbubuhat sa status, sa income, sa panginabuhi nga mo-survive ra gyud, nga maka-represent po sa church o sa ato nga Ginoo ang ato nga mga magbubuhat. So Paul was very assured in his calling to the ministry. Now, naisgutan na mato adong niaging Lunes, the call of Paul, nga si Jesus himself called Paul, nga si Paul identified himself as the servant of Jesus. Paul identified himself as the apostle of Jesus, someone representing Jesus, and Paul is only doing the will of our Lord Jesus and the ministry nga gihatag sa Ginoo sa iya. So we understand that his apostleship is only fulfilling the will of God, and that is why whenever Paul, si Apostle Paul ni adto, he counted as doing the ministry of Jesus and representing Jesus, and that is why the center of the ministry of Paul is Jesus and none other but Jesus, nga maoy iyahang gituboy, nga mao ang sentro sa iyahang pagministeryo. And the same is true with us today. Sa ministry nato sa church, as a Seventh-day Adventist, atong gipadako si Jesus wherever we are. We are not trying to advertise sa atong mga schools, we are not trying to advertise sa atong mga hospital and whatever good things nga atong gihimo, but we are advertising Jesus in all our ministry, whether in the school, in the hospital, and in our missionary work. We always present Jesus as the center of our mission. Nga ang mga tao mo accept ni Jesus, mo ilan ni Jesus as the Lord who came in flesh, o naghatag siyang kinabuhi alang sa ato nga kaluwasan. Now, in Monday, just a little review nga si Paul dito dahil siya sa Athens, naghimo sa ministry, then from Athens, niadto siya dito sa Corinto. And this is our topic tonight, the city of Corinth and also many in the city. So, there is a Tuesday lesson, atong hisgutan ang siyudad sa Corinto. Now, dinis atong lesson, ang Corinto was an important center of the ancient world, known for its prosperous commerce. Sa ato pa, kuha ni siya kanang sentro gyud siya sa komersyo. Ug sa ato pa siguro ni sa Pilipinas, Makati, kay mao may sentro sa commerce nato. So, ingon ani ang kahimtang sa Corinto. Unya, ilado kayo siya nga mao nga syudad, unya
kini nga mao nga syudad sa iya nga pagka ilado kaayo sa tanan, mo equal ni siya sa syudad sa Athens dito po sa Greece. So pareho-pareho ni sila o kategori nga syudad nga very prosperous. Unya ang mga tao sa karaan nga panahon, they always look up Corinth, they always look up Athens. Og siguro sa ato uning panahon, murag mutanaw ta sa New York o sa London baka, sa Paris baka, mao ni ang ilaha nga kategori nga mga syudad kon sa ato paninga panahon. So dili basta-basta kining maong syudad sa Corinto. And Paul miadto dinhi maong lugar aron maghimo siya sa buluhaton sa Ginoo sa pagpanaksi. So dili basta-basta gyuning maong nga syudad. Now mangutana siguro ta sa atong kagalingon ngano man gyud nga dito man gyud sa metropolitan, dito man gyud sa Corinto gipaadto si Paul. Of course, sa pag-abot ni Paul dito, may daghan ng mga challenge, pero daapoy dako kayong oportunidad alang sa pag-witness. Ako ning ma-equivalent siguro karon sa ato nga ministry sa city evangelism, where our church is giving much attention sa city ministry tungod kay ang ato nga mga metropolitan, mga syudad nato, ang mga tao sa lungsod, sa mga kabukiran, mga na yun din sa syudad. So kung naata sa syudad maghimo og ministry, so you can meet all people from everywhere. And if you are doing a ministry diha sa city and your influence maayok, then kining mga tao nga mianha sa syudad nga na-impluwensya sa imo nga ministry, they will bring back to their home, to the countrysides. Unya, then mo spread ang mensahe sa tibuok nga lugar. Because strategically, ang city nindot sa ministry because there are a lot of people to minister. But of course, there is also a big challenge in the city. Kaya ang city, as you know, naadyo diha ang tanan nga klase sa mga tao. Naapo diha ang maingon nato nga mga daghang mga kabuang. So dinha nato makita ang mga tao o unsa ang ilahang makalidad. So you can imagine what is a city. Kay kita na expose man ta sa mga syudad. Kamo nga nakaadto na og mga syudad siguro di sa Mindanao, ato sa Zamboanga City, Cagayan, Davao, or ato batag Cebu, ato batag Manila. So you can imagine nga inaana ang maong syudad. And the ministry in the city, dako kayo nga challenge, but it is workable. And kung nasayod ta nga, it works. Because here we have the example of Apostle Paul na pag-abot niya dito sa Corinto, nagsugod siya dito siya nga ministry. Now, we can read nga pag-abot ni Apostle Paul dito sa dito sa Corinto, dito siya nagpuyo sa panimalay ni Aquila o ni Aquila o ni Priscilla. O niya nagpuyo siya kauban ni ining maong mga panimalay, and they were also Jews. And I just wonder nga kini si Aquila o si Priscilla nga magtiayon, pag-abot ni Paul, they are already believers, and accordingly they are from Italy, gikan sila sa Rome. Niabot sila dito sa Corinto, unya nagnegosyo sila mga kaigsunan nga mga tent maker. So kimo sila og mga tent. Nya si Paul, as being his profession, nga manghimo pud siya og tent to support siya nga ministry, didto siya nakadayon sa puluyanan ni Aquila og Priscilla. So kini magapari-pareho og trabaho, magkakuyog sad niya gawas pa pareho pud sila nga mga Diyos, mga Hudiyo sila. Now, pagkita nila dito sa Corinto,
Aquila and Priscilla were already Christians. We do not know how they were being converted. Maybe during sa panahon sa Pentecost, then katong mga na-convert sa Pentecost, nangadto sa tibukang kalibutan, o naitagarom adto, ngunya, or maybe ining panahon na si Aquila o si Priscilla dito sa panahon sa Pentecost, or after that Pentecost, ang mensahe may lukop sa Asia Minor, o ni abot dito sa Rome, o niya nakadungog sila sa mensahe, and they become believers. So, Aquila and Priscilla were already believers, nga nakita sila ni Paul dito sa Corinto. Unya, mooni mga tawhana ang dako gyud kaayo nga nakatabang ni Apostol Paul siyang ministry dito sa Corinto. Gani, matag Sabado, nangadto sila dito sa sinagoga, simba sila, nag-share sila sa pareho nila nga mga Hudiyo. So, that is where the ministry of Paul started in Corinth. Then, later on, ni-shape siya sa pagminsay ngadto sa mga hintil. And we will consider that later, mga kaigsunan. So, this is how Paul was doing iyang gimo ang iyang ministry dito sa Corinto, with the help of Aquila and Priscilla. Ang ministry ni Apostle Paul dito sa city of Corinth have gone success. Nahimo pod kini nga nagmalampuson. Now, ato makita makiigsunan nga ang challenge ni Paul dinhi sa city sa Corinto kay kini biyang maong syudad nga Corinto, tungod lagi kay dako man kayo ang ihang population, sentro sa komersyo, imo po makita dinhi nga daghan kayong mga tao, o ang mga tao dunay daghan pod nga mga pagtulunan nga niya atong makita sa mao nga syudad. Naa ang pagsimba din ni Apollo, naa di ang pagsimba makaigsuunan sa other nga mga Diyos sama ni Athena. Then they have also the worship of Aphrodite. They have also the worship of some kining mga Egyptian gods, mga kaigsuunan. So here we see nga dako kayo ang challenge ni Apostle Paul dinhi sa Corinto. Especially nga ang Corinto makaigsunan, ang ilahang morality maingon nato nga ubos kayo sa tanan. Kay there is a worship of diri giingon makaigsunan as evidently by its numerous shrine, daghang kayo ng mga shrine, mga temple built in homage to such deities as Apollo, Athena, Aphrodite, and among others, even the worship of such Egyptian gods as Serapis and Isis. So, mauni ang dako kayong challenge ni Paul. Then, it is also mentioned in one of kining calligrapher nga usa ka historian nga si Strabo, nga according pa niya that there were 1,000 sacred prostitutes devoted to worship of Aphrodite in her temple at Corinth. So imagine na ay sexual nga worship na appeal sa ilaha nga pagsimba makaigsunan, kining gitawag og ritual prostitution nga ginahimo sa ilaha nga pagsimba in this time. Of course, sa niini nga panahon na, dili lang siguro ang Corinto nag-practice ini, but some other countries in the world, maybe in Athens and in some other part. So, mao ni ang dako nga challenge ni Paul. Dili basta-basta ang challenge ni Paul. Kay at the very least, ang Christianity mao pa ang pagsugod sa pagmensahe.
Just think how many years pa lang nga si Jesus gilansang sa cross ini nga panahon na. It was not a long year. Maybe 10 years or 20 years baka ang distansya ni ini ni atong panahon nga si Jesus gi-crucify. So early pa kaayo sa time ni Apostle Paul o sa mga apostoles ang pagmensahe nila sa gospel. Pero it helps nga si Apostle Paul and some other disciples of Jesus and some other brethren that they were scattered sa tibuok ng kalibutan so that the gospel will be preached throughout the world. Because we know that after the death of Jesus in AD 70, nga ang mga Jewish nation, ang mga tao was scattered throughout the world because of the Roman conquest sa Jerusalem. So it helps nga ang mensahe scattered sa tibuok nga kalibutan. But this was not yet the time nga layo pa ni, siguro mga AD 54 pa siguro ni or before AD 70. So but we can see nga ang ministry ni Paul may abot na siya dito sa Athens, may abot na siya dito sa Berea, o ni abot na po siya din sa Corinto because of the ministry nga gihatag sa Ginoo kaniya to preach to the Jews and to the Gentiles in a very special way. So here we see what Corinth is like, mga kapaglaom nga gihimuan og ministeryo ni Apostle Paul. So this could be like Manila, this could be like Cebu, this could be like Davao, this could be like Cagayan de Oro, nga magmensahe ka unya maopay pagsugod ninyo sa mensahe, pila pa lang mo kabuok ang gahimo sa pagsangyaw sa maayo nga balita. But the place is good for the ministry, but it is full of challenges. Ang ako lang nakita yun din nga si Paul was really committed because the Lord himself is the one who called him. They have a face-to-face encounter with Jesus. So that is maybe one of the very reason of his faith, of his courage, of his bravery, of his boldness nga mawalig yun sa kamatuoran. So inana ang kahimtang ni Paul. So wa siya ma-discourage. Full of energy, full of fire, full of the Holy Spirit. Si Paul nga naghimo sa ministry niya ni ining mga panahon na diri sa Corinto, mga kapaglaom. Now, while Paul was doing a ministry in Corinth, nagabisita sila sa mga sinagog. Taga Sabado, gasimba sila o gasangyaw sila. Atong makita rin nga dili basta-basta ang nagian ni Paul. Tungod kay while he was preaching to his own people, the Jewish people, mga karasan niya, atong mabasa makaigsunan nga gi-persecute siya sa iyahang mga kauban nga mga Diyos. Tanaw na to, basahon na to sa Acts chapter 18 verses 4 to 8. Niingon din And he reasoned in the synagogue every Sabbath. So matag Sabado yun. Adto siya sa matag Sabado, discuss siya dito sa mga Jews and tried to persuade Jews and Greeks. So gi-persuade niya sa tupay yung ipaningkamutan nga ma-convert niya ang mga Jews o mga Greeks. So they were Greeks believer nga mga nahimo silang mga believer na siya nga mga Hudiyo na sila sa ilahang pagtulunan. When Silas and Timothy arrived, so niabot si Silas o si Timothy from Macedonia, na-reinforce sila dito sa Corinto.
Paul was occupied with the word. So si Apostle Paul, banat yun siya og Bible study, banat yun siya og bali, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. Muni ang ipanghimatod sa mga Hudiyo nga si Jesus nga glansang is the Christ, is the promised Messiah, is the Son of God, is the incarnate Son of God nga miyanis kalibutan aron sa pagluwas sa ato nga kaluwasan aron pagluwas nato gikan sa pagkahulog sa sala. So this is the message of Paul. Kay mo man ni ang teaching sa Torah nga there is this Messiah. So iyang gi-convince yun ang mga Hudiyo. Tanawan niyo unsa ang response. And when they oppose and reviled him. So ang mga Hudiyo dito sa Corinto gi-oppose siya. Kato pa gisupak siya, reviled him. Kato pa gidaot siya. He took off his garment and said to them. So grabe man gyud ang opposition sa iyang pagwali, di mandawaton na iyang mensahe, kuan man siya, gidaot man siya. Ang gibuhat ni Paul, he shook off his garment. Yang gitangtang iyang garment, maybe just part of his garment. And said to them, your blood will be on your own head. Ang inyong dugo diha sa inyong kaugalingon nga ulo. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. So, sa iyang mensahe sa mga Hudiyo, gi-reject siya. Grabe ning experience ni Paul, no? Kay gi-reject siya sa kaugalingon niyang mga karasa. And this is also the experience of Jesus. He was disowned by his people. So he was rejected by the Jews in Corinth. Gidaot pa gyud siya. Aron nga iyang ministry dili magpadayon. So that is why si Paul siguro gi-shock up niya ang iyang outer garment. O nang yun siya, your blood be on your own head. I am innocent. Kaya nga naman, ako na mong giwalihan, unya dili gyud mo mudawat sa kamaturan. So Paul was trying to convince sa iyang mga kajiwis, sa iyang mga kahudiyo, pero dili gyud sila maminaw. So wala na mahimo si Paul, nang hunaw na si Paul sa iyang mga kamot. And ingon dayon si Paul, from now on I will go to the Gentiles. So si Paul nahunong iyang ministry, wala na siya sa mga Hudiyo, siguro nahuman na ang iyang time sa iyang gihatag nga panahon nga banatay guning ako ni mga ka-Hudiyo, kini ako mga parinti, kini ako mga higala, kababayan ako ni mensayan, pero gahi man gyud kay sa tanan. So niabot na gyud ang panahon nga niingon si Paul, I am innocent to your blood. And now, ingon siya, I will go to the Gentiles. Muadto na ko sa mga hintil. And this is where atong makita nga si Apostle Paul na tawag yun siya nga usa ka apostoles, nga usa ka apostol para ngadto sa mga hintil. And in verse 7, and he left there. Biyaan niya dito sa synagogue. And he left there and went to the house of a man named Titius Hostos, a worshipper of God. His house was next door to the synagogue. He went there and went to the house of a man named Titius Hostos, a worshipper of God. Biya sa synagogue, na may silingan dito sa dool sa synagogue, niadto siya dito sa tao nga gingan og si Titius Hostos nga worshipper sa Ginoo. Then in verse 8, Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord together with his entire household. So wala ra gyud po di ay nausik ang pagmensahe ni Apostle Paul ngadto sa iyang mga ka-Jewish, ngadto sa iyang mga karasa. Kay nganuman si Crispus ang ruler, sa tupa ang pangulo sa synagogue, believe in the Lord together with the entire household, and many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. So ang leader sa synagogue, wala tong mga membro na convert ni Paul,
Pero si Crispus nga usa ka ruler sa sinagog, they believe in the Lord and he was baptized with his entire household, og daghan pod sa mga Corinthians nakadungog ni Paul og mituo were baptized. So the ministry of Paul diri sa Corinto actually wala ra gyud masayang. Kay namunga gani ang pangulo pa sa sinagog ang nabautismuhan. Unya sunod daghan po mga Corinthians nga nagkadungog ni Paul og mituo og na bautismuhan. Pagkanindot kayo ni nga mensahe mga kapaglaom no o mga kaigsunan nga bisan si Paul gina persecute siya or gidaot siya sa iyang mga kadugo niya, wala na siya tagda sa iyang mga kadugo dito sila sa Corinto niining panahon na, pero naagyud gihapoy mga katawhan nga gitawag sa Ginoo nga naminaw kang Apostol Paul o maoy na himong produkto ni Apostol Paul dito sa Corinto, ang pangulo sa sinagog o ang mga Corinthians. Giingon diri mga Corinthians, so wala nag-ihap o pila mga kaigsunan, pero many of the Corinthians, so daghan kuno sa mga taga-Corinthians. I don't know how many would that be. Basi ni abuting usa ka gatos or less than 100 or maybe daghan pa gyud kay nakadungog ni Apostle Paul. Kay si Apostle Paul stayed in Corinth for 1 year and a half sa usa ka tuig ug tunga, that is 18 months ang iya nga pagpuyo. So within 18 months ug kusog kayo ang conversion ug kusog ang working sa Holy Spirit sa mga taga-Corinthians, then there would be hundreds or maybe more than that mga kaigsunan ang na-convert niya ng panahon na sa panahon ni Apostle Paul sa iyang pagminsay, because the Holy Spirit is working with Paul, because the Lord Jesus have assured Paul nga, Paul, ayaw kahadlok kay ubanan kanako. And this is where our text sa ato nga ulohan nga teksto nga atong makita sa Acts chapter Acts chapter 18:4-8. Atong basahon makiigsunan niya, usab na ito ni pagbasa. And he reasoned in the synagogue. Okay. In verse 9 and 10 na daay makiigsunan. And the Lord said to Paul one night in a vision, "Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent." So bisan og katong mga kajiwis, katong mga karasa niya ginakuan gyud siya, ginasuppress siya nga dili ka mao na imong Paul or ginadaot na si Paul. Pero ang Ginoo naghatag og vision kang Apostle Paul in verse 9. Ingon sa ang Ginoo kang Apostle Paul, "Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in the city who are my people." And this was clearly seen in our lesson. Makita nato kay sa mga verses 7 and 8 before sa 9 o 10 nga atong gibasa, nagbautismo naman si Apostle Paul sa leader sa sinagog o sa mga Corinthians nga nakadungog kang Apostle Paul o nabaptize. So here in verse 9 and 10, si Paul was assured by Jesus nga, "Paul, ayaw gyud og kahadlok, padayon gyud sa pagmensahe, kay ubanan kanako, no one can harm you, kay niya ako'y mga katawhan og niya ako'y daghang mga katawhan dinhi sa siyudad sa Corinto." So
in the same thing mga kapaglaom, God has also people in our cities. So, city ministry. Years back, motoy usa sa mga focus sa ato nga ministry ang city evangelism. Of course, ang city evangelism dili sayon. Tungod kay ang niya sa syudad, mga intellectual. Niya ang mga nasa syudad na daghan nga mga maayo kayo panginabuhi. So, dili basta-basta nimo ang city ministry. O niya adri ang mga elite. So, ang approach po sa ministry lahi sad kaysa approach nato dito sa mga kabukiran. By the way, in my department sa Adventist Mission, elite ministry is part of that ministry. So, muna nga mag-design po tayo mga program para sa mga elite. That is why we have yatay Hope Channel, and we have some other ministries nga ginahimo nato din sa syudad to reach out this class of people nga dili maabot sa ordinaryo nga mga tao. So, very challenging kayo ang city ministry. Unya, kung ma-reach nato ni sila nga mga elite sa atong society, dili ni sila daghan, pero kung ma-reach out ni sila, then they can have a good influence to their fellow nga mga elite nga mga tao, and they can reach out with this group of people nga naa sila na bilong sa elite nga status sa katilingban. So, ingunanin ni siya. Usahay dito ta sa bukid, daghang kay mabautismuhan, pero dinhi sa syudad, dili madali kay mga elite ni sila. Huwag na naman po'y daghan sa syudad usahay, katupong tuwa sa slum area. Pero of course, na po tayo mga ministry para niya na. Pero when it comes to the elite, it's hard. And this is what Paul's ministry in his time in the city. But it is assuring kay ang Ginoo nag-ingon niya, Paul, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok ka ng mga elite. Ayaw kahadlok ka ng mga negosyante, ng mga kwartahan kayo. Ayaw kahadlok ka ng mga dagkong posisyon sa gobyerno. Ayaw kahadlok niya ng mga brilliant ka mga tao, mga scholars. Kay Paul, ubanan ka nako. Kay I have many people in this city. So, dili kabalakan. Ang ato ragyod is to preach the gospel, to witness for Jesus, sumala sa kapasidad nga gihatag sa Ginoo sa atoa, nga doon natay katakos ni ini nga specific nga field nga magamit nato sa ministry, and then with that your connection around makahimo kag influensya. So lately wa man si Pastor Pido din pero lately for maybe about 2 years si Pastor Pido was giving Bible study to an elite person. Then, just this year, naghimo og decision ang maong usa ka batanon, elite in the society. O niya intellectual, o niya naapoy kasarangan sa panginabuhi. But this person has decided to accept Jesus as Lord and Savior. Now, with that, katunasan nga maong no convert nga usa ka elite, that can influence also sa iyahang circle of friends sa mga elite. Then in that way ang mensahe moabot niining mga tao sa taas nga hutong sa katilingban. So ingon ana mga kapaglaom. So in fact sa ato nga city evangelism natay programa sa ato nga Department of Health sa ato nga church, sa church health ministry nato nga ang ato nga mga doctors, ang ato mga medical practitioners, we encourage them to reach their fellow medical workers. And also sa ato nga mga professionals, ato mga teachers nga nasa mga schools, we also encourage them to reach their fellow teachers kay mas dali nila nga makabot. Sa ato nga mga
mga brethren nga nagtrabaho sa gobyerno, they can be a witness to these people kay naa sila'y connection ni ini mga tawhana. So if this model of Paul nga ato nga makita siya nga ministry, nindot kayo ni kung ma-apply na to. I-imagine si Apostle Paul in the city, ang iyang trabaho is a tent maker. Taghimo siya og tent. And that tent making iyang gimo, mura na'y gasuportar sa iyang ministry. Mahalin to siya, then muputo iyang gigamit sa iyang ministry. And of course, some other believers in Corinth and some other believers in Berea, in Thessalonica, ng mga agi ni Paul, si wherever Paul mo ato siyang ministry, kini nga mga churches nga nagian ni Apostle Paul, nga produkto siyang ministry, naghatag po og suporta ni Apostle Paul aron makapadayon si Apostle Paul siyang ministry nga gihatag sa Ginoo. So nindot kayo mga kapaglaom. Well, sa atong church, we are very organized. Nga we have pastors, o naputay mga elders, natay mga missionaries, natay mga laymen, napoy mga members sa atong church, that we can all do the ministry of the Lord in each of our influence or the people within our circle. Because the model of Paul can give us an example of a very effective ministry, mga kapaglaom. A self-sustaining ministry. Nga siya rin yung nagsuportar siyahang kaugalingon nga ministry, and of course some other support from the churches around, mga kapaglaom. So this model of Paul siyahang ministry, makahatag nato ni o kadasig pagpamalando nga pwede ra gyud ay nga kita makahimo sa ato nga ministry. Maybe if you are an Adventist lawyer, you can reach out to your fellow lawyers. And we have one lawyer. There is a Southwestern Philippine Union Conference who are preaching, bridging law and the gospel. Very, very excellent presentation. Ang mga tao ganahan maminaw kay ang balaod o ang gospel ang iyang gimix, mga kaigsunan. And some other po nga gihimo sa atong mga medical practitioners, atong mga physicians, nga ila pong gi-blend ang gospel o ang health. Nag-lecture sila mga ipang lawas, maayong panglawas, unya ila pong gi-connect sa gospel. So in that way, whatever your profession, mga kapaglaom, you can make that kanang bridge nga imong ma-reach out ang imong mga kapariho o mga pangunahuna o profession nga ma-reach out nato sa ministry. And that group nga naa sa inyo nga palibot, they are elite in our society, and if they are converted, makaigsunan, they have also good influence of their community or iming among themselves that could usher other people into the faith o diha sa pagpangalagad o then and there ang mensahe nato mulapad diha sa city, and because ang city mao may center of commerce, mao man ang sentro or metropolitan nga mga tao mga dinha mustay og kadyot, mabalik na po sila nga probinsya. Then if we have a good ministry in the city, people coming from the provinces, mga outskirt nga mga lungsod, makadungog sila sa mensahe nato sa city, mo po na ilahang daloon dito sa ilahang community. So the message can easily be spread out in the society, just like Paul in his time. So mga kapaglaom, we cannot neglect the city ministry or city evangelism, because God Himself, even in the time of Apostle Paul, nagingon nga, I have many people in the city.
Unya kay daghan man di ay na mga kapaglaom, then as a church, we have to look for these people, we have to find these people, nga mag-gather ni sila mga tawhana, so they can be added into the church, o madugang sila nga mga katawhan to do the mission of God. Aron malukop na to gyud ang tibuok nga kalibutan. So mga kapaglaom, our lesson this evening in Tuesday and Wednesday, gihatagan lang tag pagpanlantaw nga ang buhat ni Apostle Paul dito sa Corinto nahimong nagamadaogon because the Lord was with him. Giubanan siya sa Ginoo. Ikaduha, tuapoy mga tao na nga daan nga na-convert, just like Aquila and Priscilla, nga nag-una ni Apostle Paul dito, unya pag-abot ni Apostle Paul dito, they joined their forces to do witnessing sa mga Hudiyo and even to the Gentiles. So, diri na to makita nga if the people of God, the small group, matawag na ko ni nga small group mga kapaglaom, or care group, they are doing a great ministry. And that is why ang leader sa synagogue na convert o daghan ang mga Corinthians na convert samtang naminaw sila ni Apostle Paul. So dili ta ay mahadlok mga kapaglaom. Just be strong to witness because the Lord is with us as with Apostle Paul in his time. Unya ang mga tao nga naadiha sa ato nga palibot nga giila sa Ginoo nga iyahang mga katawhan, maminaw na siya sa pulong o maminaw na sila sa pulong sa Ginoo. Kaya dagiyon ba ang Ginoo, I have other sheep outside my pen. Daghan kong mga kaniro pa nga wala pasulod sa turil. O ang atong mandate makigsunan as a church, we have to look for this sheep, dalon nato ni siya sa turil, aron mahimo silang usa ka katawhan sa Ginoo. So mga kapaglaom, dinhira siguro tataman sa ato nga pagtuon sa ato nga lesson. Akong lauman nga natay gamay nga nakutlo niini. Dungagi lang ninyo og pagbasa sa ato nga lesson para nga inyo pagyong masabtan pagyud og pagayok. Unya padayon po ta sa umaabot nga Biyernes kay dungagan na po nato ni sa ato nga pagtuon og ang tibok simana sa ato nga lesson atong masabtan ni siya, then i-apply nato ni siya sa dako nato nga challenge sa buhat sa Ginoo in our time, especially in the city ministry, then applying the care group ministry, just like Apostle Paul and Aquila and Priscilla and some other believers in Corinth, that they are united. And in the end, because the Lord is with them, a lot of people were baptized and were become ready, nahimo silang ready sa coming ni Jesus. So this is all that we have tonight. God bless you mga kapaglaom, mga kaigsunan. And we are praying for all of you sa panahon nato ron di sa ato nga kahimtang sa ato nga nasod, murag na ay gamay nga mga katiguliyang, but we always pray to the Lord nga everything would be okay. Nya kita pud sa ato nga ministry dili ni makaapekto, but instead we become more eager to reach out mga kaigsunan. Not only dinhi sa atong lugar, even sa mga lugar nga sa gawas nga nasod, no, gabi po ang mga kagubo dito, gapid mo magkalamity, and this is all the signs of the times, and we must be more kanang matinud-anon sa pagalagad because time is short and we have short time to preach the gospel, and we must do it fast para nga daghan ang maandam sa pagbalik si Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin kanato ning takna sa gabihon. Gidako natong ulo sa pagampo. Loving Father in heaven, we thank you for tonight that we have studied our lesson. O salamat Ginoo nga ang experience ni Paul dito sa Corinto sa iyang pagmensahe
maghatag ka namo og model in preaching, sharing, and teaching your word to the people around us. And we know that it's your Holy Spirit who will be convicting these people. As you said, that you have many people in the city, in Corinth, and we know that you have also many people in the cities and even to other places. And so, Lord, just use us in your ministry, just like Paul, just like Priscilla, and also Aquila, and the rest of the people in the New Testament. And now, Lord, as we go on to our night rest this evening, bless us, Lord. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen.